Hi guys! Welcome back to my channel and it's me and Joyce, and for today's vlog, i-share ko na nga lang sa inyo yung naging itinerary namin sa may Sapa and Hanoi, Vietnam para meron na din kayong idea bago kayo mag-book ng flight, ng hotel at ng mga activities. Let's go! Actually guys, I already made a little video about Sapa and Hanoi vlog, pero meron kasi mga nagtatanong kung wala bang mas maikli. Umabot kasi siya ng 3 episode kasi sobrang haba niya at sobrang detalyado. So kung gusto niyo ng mas detailed vlog about Sapa and Hanoi, please hop onto this link. Pero kung gusto mo naman ay literal lang na itinerary, please stick to this video. Yung first day namin guys, yung departure day namin dito sa may Manila International Airport with the flight number of 5J744 through Cebu Pacific Air. Nag-departure dito sa may Manila ng 5:20 AM at nag-arrive siya sa may Noy Bai International Airport or sa may Hanoi ng 8 o'clock AM. Yung Vietnam nga pala guys, meron siyang 1 hour difference dito sa may Philippines. So, kung 9 o'clock AM na dito, sa kanila 8 o'clock AM pa lang. So, 1 hour lang naman, hindi naman malaki yung time difference, hindi rin kayo mahihirapan mag-adjust, pero mahihirapan lang kayo sa may Vietnam kasi hindi agad dumulubog yung araw. 9 o'clock AM to 11 o'clock AM, nag-stay kami sa may Noy Bai para antayin yung bus namin papuntang Sapa. So, habang nag-aantay kami ng bus guys, dito na kami kumain at dito na kami nagpahinga. Then guys, wala nga pala kami ibang cleaning dito sa may mga counter dito, like yung mga SIM card ganyan kasi ang binook po namin ng SIM card ay through Klook pa rin naman, pero eSIM kasi siya. The reason why we book eSIM kasi mas madali at hindi na namin kailangan pumila sa my Klook counters. For me kasi, mas okay yung eSIM kasi isisend nila sa'yo na email na lang. Then sa mismong departure day mo guys sa my Manila, iscan mo na lang yung QR code na sinend sa'yo. Tapos dun na magsa-start yung first day ng SIM card na kinuha mo. Ilalagay ko lang dito kung ano nga ba yung SIM card na nakuha ko, and so far guys, sa loob ng 6 days namin na stay dito sa may Vietnam, wala kami naging problema sa internet nung SIM card na to. Pero wala siyang pang call at wala siyang pang text. More on data lang talaga siya. Yung first day namin dito sa may Noy Bai guys, dumiretso na kami sa may Sapa. Nakapag-book kami guys ng bus na magsusundo sa amin sa airport papuntang sa Sapa. Hindi kami nag-book guys sa may Klook ng sleeper bus kasi gawa nga nung hindi namin nagustuhan yung oras, yung pick up time for us, hindi siya okay sa schedule namin. Yung nakuha namin guys ay double. So double means couple yon. Magkatabi kayo sa bed. Cabin nga pala itong nakuha namin, it's 750 Vietnamese dong. For 2 persons na po yun. Then, pag 1 person or single lang, ang presyo naman ay 400,000 Vietnamese dong. And guys, if I were you, kung meron kayong motion sickness, huwag kayong mag-book ng sleeper bus kasi sobrang nakakahilo siya. Gawa nga nung nakahiga ka the whole duration ng travel mo pa Sapa. Pinick up kami ng bus guys sa may airport ng 11 o'clock AM and nakapag-arrive kami sa may Sapa ng 4 o'clock in the afternoon. And guys, pagdating namin, wala kaming ibang ginawa kundi magpahinga kasi nga sobrang hilo namin. Then, nung pagkapahinga namin guys, kumain na lang din kami. Then, after namin mag-dinner, diretso pahinga na. But, kung hindi ka nahilo or kung may energy ka pa, pwede ka pumunta sa Sapa Town or sa may Sapa Station. Pwede ka dun kumain, mag-coffee, at ayun, tambay ka lang sa may Sapa Lake. Marami ka pa pwedeng gawin pag nag-arrive ka sa may Sapa ng 4 o'clock in the afternoon kasi maliwanag pa nga at hindi lumulubog yung araw nila. Nakakuha nga pala kami ng hotel namin dito sa may JK Homestay and Swimming Pool. It's 9,115 pesos, good for 4 days and 3 nights. Actually guys, pwedeng mo makuha yung hotel na to ng 1,000 to 1,500 pesos per night lang. The reason why ganito siya kataas kasi nga binook namin siya parang 2 weeks prior to our flight. Pero kung mag-book kayo guys ng kahit anumang hotel, make sure na at least 1 month prior to your travel date nyo siya i-book para mas mura yun siyang makuha. Ilalagay ko na lang yung link dito sa taas guys, yung itsura, anong hotel na nakuha namin, but one thing is for sure na masasabi ko, maganda yung nakuha naming hotel kasi sobrang tahimik, ang ganda ng view, tapos malayo siya sa crowds. Though, knowing na 1 kilometer away lang siya sa Sapa Town. Pwede yung lakarin papunta sa Sapa Town kung may energy pa kayo, at kung wala na kayong energy, pwede naman kayo mag-grab taxi. Nasa 30,000 to 40,000 Vietnamese dong lang naman yung per ride papunta doon. It's our second day here in Sapa, Vietnam. Yung second day naman natin guys, nag-grab taxi lang kami from our hotel hanggang sa Fancy Pan. Nabook nga lang pala namin tong cable car, yung Mong Hoa monorail, tsaka yung Fancy Pan Peak Rail sa may Klook. Nakuha namin siya ng 5,318, good for 2 packs na siya. Round trip yung cable car tsaka yung Mong Hoa monorail. Tapos, one way lang yung Fancy Pan Peak Rail. Ilalagay ko na lang dito guys kung ano yung tsura nung nabook namin. And please do not forget to use my Klook promo code. It's kasama sa Gala Klook para makakuha kayo ng maraming discount. Yung Fancy Pan cable car guys, hindi siya yung usual na cable car na nasakyan nyo na siguro before kasi ang dami niyang kayang i-occupy
Siguro nasa 15 to 20% kaya niyang isakay kasi sobrang laki talaga niya. Pero kahit ganun guys, kahit hindi mo masolo yung buong cable car, for me, ito yung pinakasulit sa lahat ng nasakyan ko na cable car kasi ang ganda nung mga bundok. Kasi sa baba niya, ano siya, may rice terraces siya from Katkat Village. Feeling ko galing yun sa Katkat Village kasi nung nasa Katkat Village kami, kitang-kita yung yung mga cable car ganun. Pagbaba mo ng cable car guys, ang dami mong dadatnan na restaurant or kainan. For me, huwag ka muna kumain kasi baka sumakit yung tagiliran mo or yung tiyan mo kasi puro stairs yung aakyatin mo paakyat dun sa highest peak ng Indochina. Actually guys, ang daming lakad dito at mauubusan ka talaga ng energy. Sobrang taas kasi niya. At ang mali namin guys, hindi ko nagamit yung Fancy Pan peak rail namin. So, inakyat talaga namin siya hanggang dun sa peak. Then, after namin umakyat sa highest peak ng Indochina, nag-quick lunch lang kami. Then, after ng quick lunch, bumalik na kami sa may cable car. So, pangalawang cable car na yung nasakyan namin. After ng cable car, nag-monorail naman kami. Yung monorail guys, yun yung famous na nakikita nyo na parang pang Europe style or yung color red na train or monorail. Ang mali namin guys, sa ginawa namin to, nag-taxi kami from our hotel to Fancy Pan. Dapat pala ang ginawa namin, nag-taxi kami from hotel to Sapa Station. Kasi sa Sapa Station guys, or dun sa dulo ng monorail, nandun na pala yung station papunta dito sa may Fancy Pan Legend. So, hindi na naman namin nagamit guys yung pangalawang monorail namin kasi pag ginamit namin yung pangalawang monorail, babalikan naman kami ng Fancy Pan, then gagastos na naman kami ng mataas para sa Grab taxi. So, nung na-figure out namin, too late na. If I were you guys from your hotel, punta kayo dito sa may Sapa Station monorail going dun sa station, paakyat dun sa cable car going to Fancy Pan Legend. Then, mag-picture-picture na kayo sa may Fancy Pan Legend. Then, after ng Fancy Pan Legend, mag-cable car ulit kayo. Then, monorail, papunta ulit sa Sapa Station para magamit nyo lahat ng binok nyo sa may cloak. Ayun nga, after namin mag-monorail, naglado, cafe lang kami. Dito kami nag-drone, dito kami tumambay, nagpahinga, ganyan. Actually, dapat sa vet trekking kami. Kaso nga lang, sobrang daming tao. At pareho lang naman yung makikita mo pag dun ka nag-coffee tsaka dito. Pagandahan lang ng angulo kung paano makukuhanan talaga ng maganda yung monorail. Kasi for me, pag hindi mo siya inangguluhan, hindi mo kukuhanan ng mas maganda yung, yung monorail. Kasi yung sa baba niya, again, it's not giving yung itsura kasi puro siya construction, puro siya hotel. Then after namin guys, maglado cafe, dumiretso na kami sa may Moana's Cafe. Sa Moana's Cafe po, ang entrance fee ay 80,000 Vietnamese dong with free water. Do not forget to get your free water kasi medyo mahal po. At hindi libre yung mga tubig dito sa may Sapa. So, 80,000 Vietnamese dong lang yung entrance. Tapos, pwede ka na mag-picture-picture dito sa mga spot dito sa may Moana. Then after namin mag-Moana's Cafe, nag-Sapa Station na kami. Sa may Sapa Station, guys, wala namang special dito sa station na to. It's just that, monorail. So, doon nagsastop yung monorail. Paglabas mo doon, malapit na doon yung Sapa Lake, maraming restaurant, maraming kainan, maraming inuman, maraming coffee shop, ganon. Yung third day naman namin, guys, dito sa may Sapa, Vietnam. Ito naman, guys, yung nag-Katkat Village kami and we also plan to go to Alpine Coaster and sa may Dragon Skywalk. Sa may Katkat Village, guys, papunta doon, nag-taxi lang kami. Then, pagkababa namin guys ng taxi, sobrang kipot na kasi ng dadaanan mo. So, either you walk or you ride a motorcycle bike. Pag maglalakad ka daw, nasa 3 kilometro yung lalakarin mo papunta sa Katkat Village. Pero pag nag-motorbike ka guys, nasa less than 10 minutes lang nandun ka na sa may Katkat Village. So, syempre, mas pinili namin ng asawa ko na mag-motorbike na lang. Kasi nasa 50 Vietnamese dong lang naman yung bayad dun sa motorbike pag nirentahan mo siya. Pero yung entrance fee sa may Katkat Village ay 150 Vietnamese dong per guest. Pagdating namin guys ng Katkat Village, nag-rent kami ng traditional Hmong clothing. Nasa 500 Vietnamese dong to for couple. So, dalawa na kami ng asawa ko doon. Pag kasi isa, 350 Vietnamese dong hinihingi sa amin. Pero pag dalawa, 500 Vietnamese dong. Ang pangit lang, pag nakasuot ka ng ganito, medyo hassle siya kasi, puro hagdanan na naman yung dadaanan mo pag aakyat ka at pagbababa papunta doon sa Katkat Village. So, may tendency na pag sobrang haba ng dress na nakuha mo, or nung skirt na nakuha mo, may possibility na madapa ka. Sa Katkat Village, guys, for me, mas may enjoy mo siya pag weekdays ka pumunta dito or pag hindi holiday. For me, guys, kahit maraming tao, nung day na pumunta kami sa may Katkat Village, na-enjoy naman namin siya kasi ang dami namin nakita at sulit naman yung bayad for us kasi sobrang laki niya. And aside from that, guys, maraming pwedeng kainan dito at mga souvenir shop. Then, after namin mag-Katkat Village, guys, dumiretso na kami sa may rice fields. Sa may rice fields, guys, we were so lucky that time kasi color yellow-green yung rice field. So, siguro dahil tapos na yung ulan, ganyan. And for me,
mas okay na tumambay dito sa may rice fields kasi mas konti nga yung tao compared sa may Katkat Village. After ng Katkat Village, guys, pwede kayo mag-Dragon Skywalk. So, from Katkat Village hanggang sa Dragon Skywalk, siguro nasa 1 hour yung babaybayin nyo. 45 minutes to 1 hour. Depende kung gaano kalala yung traffic that time pag pupunta kayo. Pero kami, guys, hindi na kami nakapunta dahil gawa nga ng holiday, pahirapan po sa Grab, sa taxi, at for sure, mas maraming tao doon. Then after yung mag-Dragon Skywalk, pwede kayo mag-Alpine Coaster. Sa Alpine Coaster din, guys, hindi kami nakapunta kasi gawa nga ng umuulan. Hindi naman ulan na malakas, pero umaambon. Hindi rin namin siya may enjoy. So, ang ginawa na lang namin dahil hindi nga kami makapunta doon sa dalawang place na yon, pumunta na lang ulit kami dito sa may Sapa Town, doon kami tumambay sa may Sapa Lake. Nag-enjoy naman kami, guys, though medyo maraming tao at masungit yung panahon, pero for us, okay naman siya. Yun nga lang, meron kami mga tourist spots na hindi napuntahan. Yung 4th day natin, guys, sa may Sapa, yun yung 4th day naman natin na magde-depart tayo sa Sapa at mag-arrive tayo sa Hanoi. Biro nga lang din namin to sa may Southwest Travel. Same bus company lang nung ginamit namin nung papunta kami dito sa may Sapa. Yung oras ng departure namin ay 9:45 in the morning. Then mag-arrive kami sa Hanoi ng 4:30 in the afternoon. Supposedly, guys, yung oras ng arrival namin dito sa may Hanoi ay 4:30 in the afternoon. But we were so lucky kasi before 4 o'clock PM nandito na kami sa may Hanoi. Pagdating namin sa Hanoi, guys, sobrang lapit na lang nung pinagbabaan ng bus namin dun sa hotel namin. Though, nagtry kami mag-book ng Grab, pero hindi ina-accept kasi nga, mura na lang eh. So, ginawa namin, nilakad na lang namin. Siguro nasa 15 minutes walk lang siya. Hindi naman siya mahirap hanapin, basta gamitin mo lang yung Google Map. So, sa lahat po ng pinupuntahan namin, Google Map lang po yung gamit namin. Yes, Google Map is your friend. Nag-check-in nga lang kami dito sa may Hanoi, guys, sa Prime Garden Hotel and Spa or Prime Center Hotel. We got this hotel for 2,442. Good for 3 days and 2 nights. So, 2 nights na yun kung per night, nakuha lang namin siya ng 1,100. Sobrang affordable. And for me, okay na rin siya. Kasi, during that time, holiday pa sa Vietnam nung pumunta kami and nakakuha pa kami ng ganun kamura ng hotel. Para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba itsura ng hotel na nakuha namin dito sa Hanoi, you can hop onto this link. And for me, kung babalik man ako ng Hanoi, guys, dito at dito pa rin ako mag-check-in kasi sulit na siya for its price. At dahil maaga nga kami nakarating dito sa may hotel namin, after namin mag-check-in at mag-freshen up, kumain lang kami kasi wala pa kaming kain from Sapa hanggang dito sa may Hanoi. So, kumain lang kami ng asawa ko, nag-pho, tapos nag-coffee shop, then dahil hindi na satisfied yung asawa ko sa pho, satisfied means hindi siya nabusog, ganun. Kumain ulit kami after namin mag-coffee shop. Doon nag-end yung 4th day namin dito sa may Vietnam. Nag-food trip lang kami at coffee shop kasi kinabukasan, ang dami na namang lakad na kailangan lakarin, like galaan, ganyan. Kaya maaga na rin kami umuwi sa hotel para magpahinga. It's our 5th day now in Vietnam at pangalawang araw na natin sa may Hanoi. Maraming tayong gagalaan today, guys, kasi yung place nga ng hotel namin sa may old quarter ay accessible siya sa mga galaan dito. Pero may mga times kasi na nag-taxi kami kasi gawa nga ng sobrang init at hindi na namin kaya maglakad ng mga tipong 20 minutes, again, mga 15 minutes kasi sobrang init sa may Hanoi compare sa may Sapa. In 15 natin, guys, yung unang ginawa namin ng morning ay nag-breakfast kami sa may Pho Ga Dak Viet. So, Pho Ga Dak Viet, guys, it is one of the best pho na natikman ko dito sa may Hanoi. And nag-range lang, guys, yung pho nila ng 50,000 Vietnamese dong per order. Then, after namin mag-Pho Ga Dak Viet, dumiretso na kami sa may Hanoi Train Street. Sa may Hanoi Train Street, guys, dun kami nag-coffee at sobrang sarap nung coffee nila dito habang inaantay mo yung train. Alam ko, every 45 minutes dumadaan yung train or 35 minutes. Habang inaantay nyo siya, pwede kayong mag-snacks and mag-coffee. After namin mag-Train Street, guys, dumiretso na kami sa may St. Joseph's Cathedral. So, St. Joseph, guys, dito makita yung magandang simbahan dito sa may Hanoi. Nagdasal lang kami dito saglit. Then, after namin magdasal, dumiretso na kami sa Wat Kiam Lakes. Walking distance lang din to kay St. Joseph's Cathedral. Yung tipong 5 minutes walk lang siya. Tapos open yung lake. So, if I were you, kailangan mag-ingat kasi baka pag nagpagtripan ka ng kasama mong mag-travel, itulak ka niya doon. Didiretso ka talaga sa tubig. Ganun. Kasi wala siyang harang. Then, after Wat Kiam Lake, guys, ang lapit na dito ng Presidential Palace. Pero hindi na kami nagkaroon ng chance na pumunta ng Presidential Palace kasi sobrang init that time. Then, dumiretso na kami sa Wallo Prison. Dito, guys, sa Wallo Prison, nag-taxi na kami kasi nasa 16 minutes yung walk from
Sapa Lake. So, hindi na namin carry yung sobrang init. Sa Waller Prison, guys, ang entrance fee ay 50,000 Vietnamese dong per person. At nag-rent ka lang pala dito yung asawa ko nung parang headset. Pwede kang mag-rent ng headset. Tapos sa headset, English. Ganun siya. So, i-explain nila per picture kasi may number yun eh. So, kunyari, number 1 yung picture. Pipress mo lang yung number 1. Pagka-press mo ng number 1, i-explain nila kung ano yung picture na yun. So, ganun siya. Dito sa Waller Prison, guys, dito mo marirealize na ang swerte mo pala na ngayon ka nabuhay compare ng mga era na puro gera. So, kung gusto mo malaman yung history at yung mga dinanas ng mga Vietnamese people ng mga panahon na yon, pwede mong daanan to. Pero guys, dito sa place na to, medyo hindi lang kaaya-ayang feel or yung vibe kasi dito din sa place na to nila ginawa yung mga pagpapahirap sa mga Vietnamese nung mga panahon na yon. After mag-Waller Prison, pwede kang dumiretso sa Ho Chi Minh's Mausoleum. Pero guys, nung pumunta kami dito, closed siya. Siguro dahil holiday at dahil hindi nga kami nakapunta ng Ho Chi Minh Mausoleum dahil closed siya, dumiretso na kami sa may Temple of Literature. Yung entrance fee sa Temple of Literature, guys, ay 70,000 Vietnamese dong per person. Ang makikita nyo naman dito, guys, ay yung school ng mga sosyal na bata or yung mga mayayaman, mga emperor ng mga panahon nila. And pag pumasok ka dito, guys, mararamdaman mo na parang ang yaman nung Vietnam sa history. Talagang pinapahalagahan nila yung place. Alam mo yun, nandito pa rin yun kahit gano'n na katagal. Then after ng Temple of Literature, guys, umuwi na kami sa hotel namin para mag-freshen up kasi kinagabihan magna-night market kami. So, nagpahinga lang siguro kami ng hotel, guys, ng 1 hour kasi sobrang init nga sa may Hanoi that time. Kinagabihan, guys, pumunta na kami sa may night market pero sobrang kami na disappoint kami sa night market, guys, kasi wala kahit ano. Siguro dahil weekdays, siguro lang, open lang sila tuwing weekends pero wala kaming gaanong nakita. So, what we did, kumain na lang kami ng dinner. So, kumain kami ng dinner, guys, dito kay Bun Cha Dak Kim. Sa Bun Cha Dak Kim, guys, sobrang sarap ng pagkain. Hindi siya yung usual na pho na titikman natin. Kung nalaman lang namin to nung first day pa lang namin dito sa may Hanoi, for sure dito na kami kakain lagi. It's our 6th day in Vietnam. So, yung pang 6th day naman namin, guys, yun yung departure day namin going back to Manila. Umalis kami ng hotel namin ng 5 o'clock. Pero dahil wala traffic na madaling araw, 30 minutes lang namin siya binaybay. Yung oras ng flight namin ay 8:25 in the morning with the flight number of 5J745 through Cebu Pacific Air at mag-arrive siya dito sa Manila ng 1 o'clock. Pumunta kami ng Hanoi ng August 31 hanggang September 5. At yun nga yung naging travel itinerary natin dito sa may Sapa at Hanoi, Vietnam travel natin. At yung total expenses na nagastos namin dito ay... And yung nakita nyo mga expenses, guys, may possibility pa na bumaba yan kung magbubook kayo during seat sale at least more than 1 month or 3 months, at least 3 months prior to your preferred travel date. And again, naging ganyan nga kataas yun sa amin. Gawa nga nung nag-book kami 1 month or 2 weeks prior to our travel day. Then about naman sa pocket money, pwede din bumaba yan, depende kung saan kayo kakain at kung ano yung mga gagastusin nyo. And that's it for today, guys. At kung nagustuhan nyo yung vlog nga natin na to, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, turn on the notification bell, share this video at kung meron pa kayong gustong i-try, tikman, or puntahan natin, please do comment down below and I will see you on my next vlog. Bye!